Miyerkules na ang ikalawang plebisito ng Bangsamoro Organic Law. Ngayon naman sa ilang bayan sa Cotabato at gayon din sa Lanao del Norte, maliban sa Iligan City. Kaugnay niyan at iba pang issue tungkol sa eleksyon 2019. Makakausap natin for the record si COMELEC spokesperson James Jimenez. Magandang umaga sa iyo, James. Magandang umaga po. Okay, itong BOL plebiscite, ano ang pagkakaiba nito doon sa naunang plebisito? Okay. Itong may mangyayari na namang plebisito sa Miyerkules. Right, medyo malaki. Yung nangyari nung January 21 ay yung tinatawag nating ratification. No? Inaalam natin kung sang-ayon ba yung mga residente ng ARM kung na maging batas yung Bangsamoro Organic Law. Okay. Kailangan i-ratify yun. Ngayon, ang lahat ng plebisito sa Feb 6, itong darating na Miyerkules, ay para naman sa inclusion. Kung gusto nilang mapabilang. Kung gusto nilang mapasama sa Bangsamoro Autonomous Region. Aha. Kasi yung teritoryo ng ARMM, Okay. pasok na yun sa BOL. Kaya nga sila ang magra-ratify. Kaya nung January 21, ang bulto ng mga tanong, nung mga lugar, ay puro ratification. Okay. May dalawang inclusion questions doon. Cotabato City at saka Isabela City sa Basilan. Kasi hindi sila bahagi ng ARM originally. Yeah. So, katulad ng Isabela City at Cotabato City, yung mga magpe-plebisito sa Miyerkules ay kasalukuyang hindi bahagi ng ARM. So, tinatanong sila ngayon, gusto nyo bang mapasali sa Bangsamoro Autonomous Region? Oh, okay. Kasi yung Cotabato City voted no. Yes. Cotabato City voted yes. I voted yes. Isabela City voted no. Correct. Right. Oo, yung Cotabato City, pero ito yung kino-complain ng... Kino-contest ngayon. Kino-contest nila. Opo. So, kung totoong ayaw nilang mapabilang, so this is their chance to... No, hindi nakasali ang Cotabato City. Hindi na sila kasali ngayon. Kasi tapos na sila eh. So, So, sino yung mag-e-election, magpe-plebisito ngayon, ulit? ang magpe-plebisito ngayon, yung mga barangay sa Lanao del Norte at saka yung sa Cotabato City. Okay, I'm sorry, okay. North Cotabato pala. North Cotabato. North Cotabato. Okay. Ito yung mga, kung gusto ba nilang Yes. mapabilang doon sa rehiyon na bubuuhin. That's right. Okay. So, speaking of Cotabato City, na-address na ba yung mga problema noon? Kasi kino-contest nga ng Cotabato City yung naging resulta ng plebisito sa kanila. Medyo may proseso pa yan kasi kailangan patunayan muna yung mga aligasyon. Ano? And in fact, ako personally, I haven't seen the complaint yet. Although I've heard that they're complaining that there was some sort of parang intimidation na naganap, etc. Pero kailangan patunayan yan eh. Okay. So sa ngayon, tuloy muna yung yung proseso sa pagbubuo ng BARM. Okay. So, tungkol naman dito sa midterm elections na magaganap sa Mayo, kasi alam naman natin, nagkakaproblema ngayon sa Senado at saka sa Kamara pagdating doon sa budget. So, reenacted budget tayo. Magkakaroon ba ito ng epekto doon sa operasyon ng ating eleksyon? Kasi, medyo malaki. Malaki. Ang problema natin kasi, yung reenacted budget, ibig sabihin yan, yung budget ng 2018, siya ang iki-carry over ngayon. Ngayon, so, tabi muna natin yun, yung konsepto na yun. Meron ding isang konsepto sa Supreme Court na sinasabi na pwede ka lamang mag-realign ng pondo kung meron tinatawag na line item. Ibig sabihin dapat nakapaloob sa budget na ito ang pagkakagastusan mo. Noong 2018, wala tayong line item para sa honoraria ng poll workers, yung mga teacher. Wala tayong pambayad sa teacher. So kahit ikarga yung pera noong 2018 sa 2019, hindi naman natin magagalaw yun para sa teacher. Kasi wala namang line item para sa teacher. So hindi nakasulat sa budget ng 2018 na ito ang pangbayad ng COMELEC sa mga guro na magsiserve sa elections. Walang ganun eh. So kung walang ganun, kahit ikarga mo yung pera ngayon, hindi mo siya magagamit for that purpose. So, kahit may savings, halimbawa yung ahensya? Well, kung may savings yung ahensya, pwede yan. No? But that's not the point. The point is, kailangan na sa budget ito. No? Bahagi ito ng regular na proseso ng gobyerno. At dapat mapagbigyan yung teacher ng sweldo. I mean, again, ultimately, when it comes down to brass tacks, COMELEC cannot let the elections fail, right? Pero
at this point kasi pwede pang ayusin eh. Okay. Kailangan lang ipaalala natin sa yung mga kongresista natin, sa mga mambabatas natin, na may ganitong isyung nakasakay sa nangyayari. So, posible hindi mabayaran yung mga maglilingkod sa eleksyon? Well, yan yung epekto ng pag-fail na mag-pass ng budget. No? Kaya nga sinasabi natin, sana maisip nila yan habang nagde-deliberate sila. And recently I've heard naman that they're really pushing for it, and that's we're very thankful for that, no? Okay. Especially on behalf of the teachers. Okay. Mahalagang bagay na mapagbigyan natin yung pangangailangan na yun. Okay. So that's the budget. Pag-usapan naman natin yung election violence or election, yung mga hotspots. Kaugnay doon sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe. At dito nga, recently lang kay Barangay Chairwoman Crisel Beltran. Isa sa ilalim ba yung mga lugar na ito yung kanilang kinabibilangan sa COMELEC control? Yung proseso ng pagdideklara ng COMELEC control ay nagsisimula sa rekomendasyon ng local COMELEC officials at ng PNP. Particular dito sa Quezon City, nagsabi ang NCRPO about 2 days ago na they're not minded to declare COMELEC, to recommend na madeklara ng hotspot. And that's understandable. Kasi so far, isang insidente yan. No? For sure, magiging area of concern ang Quezon City. For sure. Dahil nagkaroon ng political violence. Pero medyo malayo pa ang tatahakin mo para umabot ka sa level ng kailangan kang i-COMELEC control. Naabot natin yun sa Daraga-Albay. Kasi medyo matagal bago natuntun kung sino gumawa, and medyo mainit ang politika, maliit na bayan. Okay. So, they're under COMELEC control now. The same thing with Cotabato City. But for Quezon City and all of the rest, patuloy ang pagbabantay ng PNP, and we are coordinating with them. Ballot printing, kumusta? Are we on time, on schedule? Kasi nung isang linggo sinabi nyo, gipit na kayo sa oras sa pag-iimprenta ng balota. Pero sa Huwebes pa ata ito sisimulan. Oo, baka sa Huwebes pa, no? It's a tight fit na. Aabot pa naman. Okay. Pa-prioritize lang natin yung ating balota para sa overseas voting. Ang maganda niyan, yung overseas ballot, medyo konti ang laman, ano? Ang laman lang niyan, national candidates, so senators and party list. And when we can get that off really quickly, especially since ang printing capacity natin ay halos 2 million a day, no? When we reach peak production. Yeah. So, kaya naman ito. Kaya naman. Tapos yung mga may pending disqualification case, they will stay on the ballot. Senator Coco Pimentel, tama ba? And Senator Osmeña. Andun pa rin sila. Andun pa rin sila. Kasi disqualification case yan. Hindi naman yan case for declaring them nuisance candidates. Okay. Yung nuisance na tanggal na natin lahat yun. Okay. Let's talk about the campaign. Yes. Kasi magsisimula na officially ang election campaign February 12. February 12 for national candidates. Okay. Paano ba ito? Kasi ngayon may mga naglalabasan sa social media na magkakaroon daw ng life story ni ganito, ganyan. Right. Alam naman natin, lumabas na yung movie ni General Bato. Yun, hindi pa yun kasama sa... Hindi kasama yun. Ang paulit-ulit natin sinasabi, lahat ng mga ganyan, hanggat hindi nagsisimula ang campaign period, walang problema dyan. Allowed pa? Allowed yan. Walang prohibition dyan. Pero after February 12? After February 12, that's when we start regulating. Okay. So after Feb 12, bawal na ilabas yung mga life story, mga pelikula, mga programa kung saan gumaganap ng isang karakter yung kandidato, or yung mga programa sa radyo at TV kung saan host or MC yung mismong kandidato. Bawal na yan. Bawal na yun. Bawal na yun. Pero kung kunyari mag-guest ka sa isang talk show, bawal yun? Hindi naman sa bawal yon, pero ang tendency dyan ay ituring yan bilang broadcast advertising. Okay. No? At may limit ang mga kandidato. May limit yan. Oo. May allowed time lang sila per limit? Station. 120 minutes. 120 minutes. For television. No? So, when you appear on the news, on talk shows, variety shows, pwede? News and news-based talk shows, medyo may konting may konting payag dyan kasi newsworthy. Okay. Kailangan newsworthy. Kung hindi naman newsworthy, kung medyo gratuitous, kung medyo halatang kinakampanya mo lang, then that might be a problem. Okay. Variety shows are an entirely different thing kasi ang variety show wala namang news element yan eh. Nag-e-entertain ka and therefore, nag-i-endorso ka lang ng kandidato. So, ika-count yun? Yes. Pero things like yung ang bida mismo ay yung kandidato bawal or tungkol sa buhay niya yung pinag-uusapan, bawal yun? Bawal yun.
Bawal yon. Bawal. Okay. Now, hindi lang naman traditional media ang ginagamit ngayon na instrumento ng yes. kampanya. Social media as Social well. media. May guidelines ba kayo pagdating sa kampanya sa social media? Recently, naglabas kami ng Implementing Rules and Regulations for Republic Act 9006, no? Yung Fair Elections Act, kung saan dinefine natin yung mass media as including social media. Okay. So, pasok sa regulation natin yung social media. And isa sa mga importanteng parts nito, and certainly we will be talking to the candidates this week, kailangan sila magbigay ng kanilang official page, official website or official blog or official social media platform na gagamitin nila. Okay. And we will track it there. We're also going to require yung mga internet companies to give us after the elections a summary or an audit of all of the ads placed in a candidate's name. Kasi bibilangin lahat ito. Kasi bibilangin lahat yon. Again, I'd like to emphasize na ang regulation natin ay hindi patungkol sa content, kundi sa ginastos ng kandidato. Okay. Maraming salamat sa iyo, COMELEC spokesman James Jimenez.